Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipay no sa mga pagpakiguban kaninyong tanan karon, ning layug to no sa bitong tulmanong teams paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga na-plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Igalag mga pinangga ko mga kaigsunan medyo delayed o dilatado ang ato ang pag-take live karon sa ato ang online broadcast gumikan sa taas kayo nga brown out kinitabo dinhi sa Davao. So atong mga kapamilya kaigsunan sa pipila kanyo nahabilin diya na nakatan-aw pa nakaabang pa sa atong online karon. Salamat kay kaninyong tanan. Sa samang paagi kauban nato karon si Brother Chumar Sunggaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay nini atong program. Labi na gyud kaninyo na nagaatang kanunay sa atong programa sa online Facebook Live. Hinaot kamo magapabilin din ha ug ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, ato mga pinangga mga kaigsunan kapamilya to ang suhito nagkanayon repentance and forgiveness. Lesson number 10. Lesson number 10. Pero sa dili pa atong ibalik ang privilege or panahon kang Brother Jumar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Daghang salamat Ginoo ini taknaan sa imong gihatag kanamo nga kami makahimo sa pagtuon pinaagi nining leksyon. Ikaw Ginoo magadugang panalangin kanamong tanan sa kaalam imong ihatag kanamo nga among masabtan og makinabuyan ang among mga matun-an niini nga takna. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kapamilya kaigsunan, again, ang ato ang suhito nga pagadugukan karon, repentance and forgiveness. When there is no repentance, there is also no forgiveness. Of course. If you expect to be forgiven, you have to repent. So two matters that we need to understand karong taknaa kaigsunan. Yes. 1 week's lesson, naghisgot og paghinulusol o kapasayloan. Ang atong memory text sa makita nato sa 1 John chapter 1 verse 9. Sa New King James Version, nagaingon din if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Abi ninyo mga pinanggana ko mga kapamilya kaigsunan, in Cebuano, kung atong ikumpisal, isugid natong atong mga sala sa to pa verbatimly or articulatingly in the mind. We have to say we have to mention in detail or we have to identify the sin nga atong nahimo, then the Lord is faithful and just to forgive us. Amen. So the point is to confess, meaning to say midawat kang nakasala ka, no? Bot pasabot ni dawat kang nakasala ka, may hinungdan nga imong gisulti. Ako ba mo gulingon, why should still I say or confess my sins nga ang Ginoo nakahibalo man siya sa tanan. So that is only a matter of demarcation line nga ikaw ni angkon gyud kang nakasala ka kay. Amen. Ug mingon lang ka nga Ginoo pasaylo ako niya mingon Ginoo asa man natin mo sala. So you have to say it one by one. Yeah. And kung atong masabtan mga kaigsunan, that is part sa ginatawag nga repentance. Labi na gyud ang sa pag-utter sa matag letters or words sa mga kasalanan mga igsoon. And kung kanato o sa ato lang kaugalingon mga kaigsoon or sa ato pastor dili gyud ta makahimo sa pagpapas atong sala sa atong atong kaugalingon lamang. In Jeremiah 13:23 and 22 kung atong makita atong mga pagtuon mga kaigsunan na and dili kita makahimo sa pagtanggal nini, but God is willing to forgive our sin. Ang Ginoo andam kanunay nga makapasaylo kanato, and no sin is so great, walay sala nga dako kayo mga igsoon nga dili kaya mapasaylo sa Ginoo. Buti pasabot ang situation sa Ginoo, open, ready, open
24 hours, Oo. di ba? Mm. 7 days a week. And every month, all the year round, ready ang Ginoo, standby ang iyang power, iyang gugma to forgive. Amen. So, anytime, so, the way nga ma-enjoy nato, ma-avail nato yung forgiveness, wala sa iyang part, nana sa tuang part. Mm. Kaya humana naman, iyan naman gi-display ang iyang gugma. Iyon naman gani siya nga sa Acts chapter 1, Isaiah chapter 1 verse 18, bisan pag unsa ka pula sa inyong mga sala, bisan pag unsa ka itom, paputiun niya sama sa nieve. Pero the condition is, come and let us Repent. reason together. Ito mag-abot sila. Mag-abot ta, maghusay ta, dali. So, nana sa to ang part, ang pagduol kaniya sa pagpakihusay. Pero kabalo ta in the end, forgiveness. So, I will explain further on that. Yeah. Yeah. Duha ka mga isgutan na to din ni Pastor Sumala sa mong giingon ganiha. Repentance first. Mao atong unang pagatunan, sulod niya ng mga isgutan na to, mga igsuon. Delaying repentance. Unsay bot ipasabot ni mga kaigsunan. Second is true repentance. And third, the call to repentance. Second na to nga pagatunan mo ang mahitungod sa forgiveness. Og may isgutan na to din na unya ang the grace or the grace of forgiveness and dresses of forgiveness. Mahitungod sa ginatawag nga delaying repentance, atong naisgutan na sa mga tulo na kamilabay na to nga mga pagtuon or upat na kamilabay na to nga gitun-an mga igsoon. Mahitungod sa delayed repentance mga kaigsunan, ulahi nga pagpangayo or sa kapasayloan o sa ginatawag nila yung mga kaigsunan. Giingon pa din ni sa Luke 10 verse 41 sa New King James Version, giingon din ni sa panahon ni katong Martha, Maria, and Lazarus, nag-ingon din ni, Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. May tungod kini mga kaigsonan sa dagan mong panahon nga kining magsuon na compare gid sila pastor no na si Mary mo kanunay dito maminaw sa mga mensahe ni Jesus Christ. But si Martha busy kanunay sa pag-prepare sa tanang mga butang kung unsa ang nasa palibot. Worried kanunay og dili makahimo sa paghatag og higayon nga maminaw sa mga pagmensahe kauban sa congregation. Si Juan Manggod, si Martha Manggod, siyempre, unlike Mary, nga masama si Mary, kanang ilado kayo. Ilado siya sa ilado kayo nga, sa pagkamakasasala. So, what she needed was to become closer to Jesus Christ. Koy, abi magudi niyo mga kikson, the more bitaw ta mo angkon nga sadaan ta, the more ta nga naata sa situation nga in need of Jesus Christ. So si Martha pod, ang yato, iyapo tingali, dili kayo sa sadaan, dili kayo sa dagang sala, so ang iya was to serve Jesus Christ. So inana ra magud ang punto mga kiksunan, when you're a sinner, you need a savior. When you are already righteous, you need the Lord. Diba? Kasi mo ko i-condemn nila si Martha ba? Kani si Martha, kung ano si Martha, mo na. So lagi ko ni, but actually, silang duha, Brother Jomar, naghatag sila. This is a complete illustration nga Martha was forgiven, Martha was righteous, was made righteous by Christ. Yeah. So what Martha needed was to serve the Lord. While during the time, Maria also was a sinner. So, tungkol kay sinner siya, she needed a savior. Yeah. So, inana ang perfect illustration mga kaigsunan. I would like to tell you, everybody nakasala ang tanan. Amen. And have come short to the glory of God. Gusto ko makita nimo sa ingani na mga situation, Pastor, sa matag situation nila, pareho sila duha, patas sila duha nga nanginahanglan og salvation. Actually, pareho gid silang duha. Si Maria, expression sa makasasala nga nagkinalag Savior. Yeah.
Si Marta, expression siya sa makasala nga namatarong na, yaga kinahanglan mo serve sa Savior. Amen. Oh, So, atong makita mga kaigsunan, sama sa nahitabo kanina mga kaigsunan, this is also happens to us. Nahitabo sab ni sama kanato mga igsoon nga sometimes natay nga ning mga situation nahanglan ta sa Ginoo, of course sa matag karunugon niya. And sometimes sa kining sa paglunang sa kasalanan makalimot ta kang Jesus Christ, or kung naapod ta sa situation nga in righteous way, kung sabay tama ni na pagka termino nga safety ra kayo ta sa atong kinabuhi karon, makalimot pud ta mahitungod sa pag-serve kang Jesus Christ. When we have sinned and the Holy Spirit calls us to repentance, Satan fills us with activity. Punon ta sa daotan sa kaaway mga kaigsunan og mga butang, and nga makahimo sa pag-distract ka nato and prevent us from reflecting on our sinful situation and seeking forgiveness. this is now the thing that we need to understand also. So, ang senaryo mao na to ha. Si Mary, pamati niya makasasala siya. So, kinahanglan siya Savior. Si Martha po, pamati niya nga di siya pareha ni Mary. So, kinahanglan siya mo serve siya sa Lord. Pero kalimot si Martha na kitang tanan makasasala. Oh, tinon. Kitang tanan makasasala. So, ang problema karon si Maria, minaw si tanan sa pulong sa Ginoo. She loved Jesus Christ. Si Martha po, she loved Jesus Christ, pero that is the way. She showed how to love Jesus Christ. In Now, serving. by serving. Yeah. Napaminaw mo ha. May punto si Jesus Christ nga, the more you feel a sinner, the more you desire to have a Savior. The more you are forgiven, the much you are forgiven, the much also you love that. Kana mga tao nga gamay ra silang sala, silang pamati, Brother Joman. Di kayo na sila kanang nagapaduol silang kinabuhi kan Jesus Christ. Gani, they love nga, sometimes robust kay sila nga, o serbisyo, mukuan kay, lagi proud kay sila sa tanan nga kanang, maiki sila mo serbisyo, yun kay, thinking over sila, proud sila nga sila, gamay ra silang sala. Yeah. Ako sa bitaw nga, so layo ragon ninyo mga kaigsunan, try to count the sins you have committed. And try also to recall on how God has forgiven you. The more you become humble at the feet of Christ. The more ka magpaubos, magpailalom ka sa tiilan ni Kristo. Pero kato mga taong pamati na gagmay ragsala, okay ram kaya sa mo servisyo, pero kana lang, they are not kneeling down at the feet of Christ. They are even feeding Christ when something like, muna mga tawhana maingon nga ikaw, pastor ka, ako'y nagbuhi ni mo ba? Na nga mga linyada sobra istorya. sobra. Ikaw ha, pastor ka, kung wala good ka ba? Wakay pagkaon ba? Kaya imong gikaon gikan sa mong tithes ba? So, nabitaw ang principle bitaw kay they are thinking matarong na sila, holier than others. Ambot lang no kay sometimes usahay man gud na. Yeah, I believe gipasaylo ta sa Ginoo, pero naamagupoy ka ng panahon nga we abuse in the grace of God, no? Atong gi-abuse ang grasya sa Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo is remain humble and be patient, be submissive to the Lord. Amen. You know what mga kaigsunan, ang Ginoo wala gyud nagkulang, wala gyud kulang sa iyang pagtagad kanato. Ang Ginoo wala gyud nag-give up sa matag usa kanato mga kaigsunan. He persists in his call sa Ezekiel 33:11, sa iyang pagtawag kanunay nga dili gyud magmalipayon ang Ginoo sa mga taong daton. Tama ba mao ba ang bersikulo? And he compares our sins to filthy garments. Mahisgutan ba nato na dugang unya mga kaigsoon, ang kasalanan nato ikumpara sama sa usa ka hugaw kayo nga sanina. He offers and exchange our filthy garments for his clean garments. Nag-offer siya sa kanato mga kaigsunan nga dawaton na to ang iyang pagkamatarong, his righteousness,
og ang ilisan na to ang atong pagkadautan, pagka makasala. And garments washed in the blood of Jesus. Ang nihinlo mga igsoon or muhinlo sa atong mga sapot mga kaigsoon mao ang dugo ni Jesus Christ. So gikinahanglan nga mobalik ta sa pagtan-aw kaniya. Mobalik ta sa pagtutok kang Jesus Christ. Kanabi taong kuhan, kanabi taong unsa na nga figures of speech. Kaya siyempre, kung blood pula, Oh. o niya, ang imuhang sinina, imuhang biste, imong garment, itombuling. Nga pagkahuman, imong isok, imong Humol. humol nimo sa dugo. Mm. So what's the color now? Ang nahitabo, ni puti. Mhm. So, kana mga kikson, imong sabton, there is power in the blood. Grabe no. Di ba? Ang dugo may makahinlo sa ito. Kailan man ka kung panalitan kung natural lang yun imong pananaw nga ordinary lang nga blood ang maglimpyo ka nato, it will never become white. Isa mahimong puti. So pag humol sa dugo, ang lagom nga sinina biste na puti. Sa tuba, there is a power in the blood that can change, no? Maka-change siya mga kigsunan that nobody can explain how he did it. Amen. Walay maka-explain og nganong nahitabo na. So meaning, the same, walay maka-explain nganong napasaylo ta, nganong namatarong ta, walay maka-explain niya na. Si Kristo ray na hibalo ni anak mga kigsunan. And someday, I believe, dito sa bagong langit, sa bagong yuta for 1,000 years until eternity in the new heavens and the new earth. Dito nato padayon ang pag-study og giunsa. Why? Ngano nga ang atong pagkamatarong nabatnan pinagi sa dugo ni Kristo, how powerful is the blood of Jesus Christ. Pagkakaroon ang efficacy lang sa. Yeah. Ang ka-epektibo lang sa dugo ni Kristo, ngayang giula kanimo kanako. But the detail of the story, how it was done, I believe dito sa langit, i-explain, and that on that time, dito sa bagong langit sa Bagyota, everybody will say, Hallelujah, glory is the name, and all your ways are just. Amen. Tanan nimong Yeah. pagpabagi matarong. Kung ma-reflect na to mga kaigsunan ha, bago ta mobalin sa sunod na to nga pagkahisgutan, may tungod sa delayed repentance, mahitungod sa kini nga phrase walang daan mga igsoon, basig okay or okay ra sa ato ang situation karon nga unya na lang ta mga kapasayloan or bahalag unya na ko mapasaylo or unya na ko mangayo sa akong kapasayloan, mapasaylo lang gyapon ko, but still mga igsoon, basig makaligtaan na to or basig masipyat na mga kaigsunan nga ang delayed repentance magpabilin na lang na delayed na siya mahito makapangayo og kapasayloan. Delayed kay mahimong delayed tungod kay si Maria mismo sa diyan nagapaminaw siya, nagapamati siya gibadlong pagid siya ni Marta. Ikaw ba sige ra ikaw tabang dali ba? So ana bitaw ka ng ang pananaw ni Marta more on material things that maserve niya kan Jesus Christ. Samtang si Maria, ang iyahag ang maserve niya ang iyang heart. Ang iyang self. Amen. So, inana. Okay. Sa isgutan na mahitungod sa repentance mga igsoon, adunay gitawag diri sa atong pagtuon karon nga true repentance. Mahitungod sa tinuod nga repentance mga igsoon. Sa Hosea 6 verse 1 sa NIV, nag-ingon din come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. And He has injured us, but He will bind up our wounds. Magahimo siya sa unsay tawag na ba, Zor? Pagtagi-tagi ka na to para lang makita ang matag suok sa atong kinabuhi. Kung asa dapit ang atong i-plaster mga kaigsuonan. And hiusaon na po niya mga igsuon sa pag-ayo kining tanan na to nga mga kapakyasan. In other words, He will allow. Amen. He will allow trial, sufferings, masakitan ta, maguul ta, we feel like broken. Idatugot na sa Ginoo kay para ma-realize na to nga we will be needing for someone nga mao'y moment sa tuang pagkatao nga naganabuak na turn down into pieces. So mangita ta Ginoo nga may mubuo na to. Yeah. Kaysa
dinhi bitaw pod sa kuan sana 2 Corinthians. Oh, 7 verse 10. Yes. Sa Living Bible, nagaingon din ni, for God sometimes allow or uses sorrow in our lives to help us turn away from sin. Para makahimo tas pagtalikod gan sa sala, mga igsoon, and seek eternal life. Atong pangitaon ang kinabuhi. We should never regret His sending it, but the sorrow of the man who is not a Christian or is not the sorrow of the true repentance and does not prevent eternal death. Ang paghinulsol man God, Brother Jomar, doon nagyoy sorrowness of self nga nakasala ka. Actually, no, if we will define what is repentance, ang repentance is sorrow in sin. Bation Then, din mo. Doon na po kay resolution to don't do it again. Amen. Mao na yung repentance. Oh. Ang nakaparat kay ang regret, naagya po'y sorrow in sin, pero walay resolution nga magbago. Mo siyang ginatawag nga mailad ta sometimes ginatawag na feigned repentance ba tama ba na pagka-pronounce ani? Kaning paminaw nimo repentance to pero dili. Regret. Nagbasol na ko. Actually, ang pagbasol, nag-uol kang nakasala ka, kaya nahadlo ka sa consequence. Yeah. Sumbag niyang asawa, ahinak asawa, mulakaw. Ayun, nagnakaw ba? Nagbasol ako. So, ang iyang nabalakan, iyang nakagulan, nagbasol siya kay, ang resulta siyang pagpakasala, biyaan siya iyang asawa. Pero, di lang tumubiya, akulatado to, pero so that is regret, no? Pero ang repentance yun, mga keksonan, doon na ibitay ka ng, doon na pag-bago. Nabitay sa kabana ni Dora sa akon, siya, Pastor, nakasala ko babae, ako niya, siya na nga ako pasaylo sa Ginoo. Pero gubot magyapon akong life. Kumao ba? So, usa may hinungdan kaya siya ambot sa balay, gubot, ako sa gubot. Kung nga naman pasaylo sa Ginoo, siya kipasaylo na ko, wala pa. Iko ani magod, duha magod imong nasadaan. Ang Ginoo og imong pamilya, imong asawa. Siya, ha? Manghayo ko pasaylo sa akong asawa. Iko sure, sa imong mga anak. Kinakasala po ka sila, ha? Vertically, nakasala ka. Horizontally, nakasala po ka. So you have to restore your relationship and connection to God, and you have also to restore your connection with your family. Siya dili na lang tingali pa. So hindi mo man sa kabalo. Ikaw no, dili na pwede. You have to ask forgiveness to them. Siya from them. And siya, na magubot. Ano bitaw? Hadlock na sila. Siya na, dili ko masol kay magubot. Ikaw sulay lang kay bahalang magubot, total na may Ginoo nagtanaw. Amen. Na may Ginoo nagtanaw, ang grasya sa Ginoo, paigo man diha kanimo. So ayo kadlok. Aksi pang nakasala ka, isuray mo asawa, isuray mo mga anak. Dawato, sagpaon ka, pero sila nagpaag babae. Dawata na, yung mga anak. Baulaw ko sa ko, natural mo kinakasala man ka. Kabalo kayo itong gihimok yun. Nagubutan sa kadali, mga halos 3 ka buwan. Dugi-dugi. Pero, sumala pa sa na yung sugilanon sa mga kuwan ba nga. They live, sana? Happily ever after. They live happily ever and after. Wala na. Wala na yung samok. So, ingon anak lang yun mga kiksun, ginatugod sa Ginoo nga, tungod sa sala, magkabuak-buak ta, magkapangus-pangus ta, mga samad ta, pero ayaw mo kamalaka, God is the healer. Amen. Ang Diyos may moayo. Maun giingon din ni Pastor, when a sin brings immediate and unwanted consequences, regret arises. And it's a shame because what we didn't turn out well. If there hadn't been negative consequences, we wouldn't feel sadness for our actions. And this is not true repentance. Yeah. Diha pa ta makakita, makaisan, diha pa ta magmahay or mo na ginatawag na pagmahay yun kung unsa ang kalabasan sa atong mga actions, mga kaigsan. When the very fact of having sinned is what causes us sadness and a deep desire to be forgiven, whether or not there have been negative consequences and we're faced with true repentance. Nagpadayon din yung mga igsoon si Sister Ellen White sa The Desire of Ages, page 300. Na siya gingon din yung mga igsoon, we often sorrow because our evil deeds bring unpleasant consequences to ourselves. But this is not repentance. Dili na mao ang gitawag nga paghinulsol, mga kaigsuonan. Real sorrow for sin is the result of working of the Holy Spirit. Mga pagtandog, pagbadlong day na kanato mga kaigsuonan sa balang Espiritu. The Spirit reveals the ingratitude of the heart,
that has slighted and grieved the Savior and brings us in contrition to the foot of the cross. By every sin, Jesus is wounded afresh. We mourn for the sins that have brought anguish upon him. Such mourning will lead to the renunciation of sin. Mga kaigsoon, ang ato ang mga actions karon mga igsoon nila at mapanaminan nato na mga kaigsoon nga di na to malimtan kanunay ang mga pagbadlong kanato sa balang espiritu. The call to repentance kung atong balikan ang pagtawag ni John the Baptist mga igsoon mahitungod sa usa ka butang mao gyud ang repent mga kaigsoon. Sa dili pa mobalik sa wala pa miabot sa ilang atubangan si Jesus Christ mao gyud ang iyang pinakasentro sa mensahe nga magrepent tungod kay The kingdom is at hand. naa Ang gingharian sa Dios anaa na kanimo. Oo, Acts 3:19 ingon din repent then turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Lani mo na Brother Joe Maro kanang panahon ba, di ba, kaya bitang kingdom. Ang asa man sa book of, wala na ni sa lesson, ako lang pakapin, no? Sa, ano sa nagsugod ng kingdom. Di ba sa Daniel 2? Oo, may tungod sa mga gingharian. Oh, Daniel 7, Mga records. di ba? Daniel 8. It's talking about kingdoms. Then sa Daniel 2, out of these many kingdoms, the Lord will set up and establish His kingdom. So, kanto nga kingdom ni mga kigsunan, yatong gitukod sa kalibutan, o niya, mikuyanap sa tibok kalibutan. And that kingdom, matod pa, established si Jesus Christ. Mato nag-ingon si John nga, repent, for the kingdom is at thy hand. Sa ato pa, ang pasaporte para mahimo kang membro nining kingdom of Jesus Christ is through repentance. Oh, Maura yun. yes. Wala yun lain. Kung naghinulusor kang tinudanay, di pasaylo ka sa Ginoo, then congratulations. You are now part of the kingdom of Christ. Amen. So you are no longer in the kingdom of the devil. So you are now in the kingdom of Christ. So daghang magdual citizen sa ato ron. Okay na ko diri. Oh. Kasagaran dun sa usap pa jud karon sa O gobyerno. sa kalibutan mga kaigsunan, doon ay gitawag og dual citizenship. Sakop sila sa kingdom of the United States of America. At the same time, sakop sila sa kingdom of the Philippines. Muna bisag tuwa na sila sa Amerika, manghilapot sila sa Pilipinas. No, mag-vlogger na sila, ka na Pilipino. Kaya bisag tuwa na sa Amerika, di ba? Mauna nga, kita pong mga Adventista, daghan pong nag-dual citizenship sa tuwa. Sakop na ta sa kingdom ni Jesus Christ, Adventista na ta. Manghilapot na kita sa gobyerno sa Pilipinas, aka na si Kuan, nakawatan na si Kuan. Ay, stilan ako ninyo. So, mag-focus sa sa kingdom, and that is the kingdom of Jesus Christ. Amen. Repent and be part of the kingdom of Christ. Yes. Mga igsoon na sa pagtawag ni John the Baptist mahitungod sa repentance. Unsa ka nung downon kay ning ginatawag nga paghinulsol mga igsoon, gitubag din mahitungod nga tungod kay without it or tungod kung wala ni mga igsoon, dili kita makahimo sa pagpangayo og kapasayloan sa atong mga sala. And unsa ano to ni pag-process mga igsoon, sumala dito sa kang Peter ba to ba sir? Gibautismohan niya, gibautismohan usab tong mga katawhan dito nagimensahian. Yes, si Peter Si Peter nagwali. nagwali and si Paul ang Kalahi pa itong kang Paul case. Sa John chapter 19 man to, Acts chapter 19. Ang sa kang Peter, nagwali siya. Pagwali niya, ang mga naminaw, gisakitan. Sakitan sa dughan. Ang uban nangasuko. Pero uban, what shall we do? Yeah. O sa mong buhaton. Oh. Mato, ingo si San Pedro, repent and be baptized. Amen. Sa verse 38. Yes. Repent and be baptized and ye shall receive the power of the Holy Spirit. So, magdawat niyong gahom sa balang Espiritu. The gift, of the Holy Spirit. So, sa ato pa, the antidote of being convicted of our sins. Ako ba magubing kasala ka? Ako niya na kasala sa hanapit tapos ukol sila. So, kung gibati nimo nga sakitan ka sa
pulong sa Ginoo kay natandog imong pagkamakasasala, the best way to do is repent. Yeah. Wa gilain. Wa gilain sulbad pag hinulsol. Yang problema ra ba brother Jumano kay kini ba yang sadan? Disod may paselo niya na ako na explain pa niya. Padayon sa. Yeah. Kini mga kaigsonan mao'y ginatawag a part sa process mga igsoon may tungod sa repentance sa panahon nga motubag kita sa iyang pagtawag kanato because of His goodness. Dili tungod sa atong pagkamaayo mga igsoon, dili tungod kay buotan ta maong motubag taon sa ang pagtawag sa Ginoo sa paghinulsol, but because of His goodness. And God calls us to repent. So Romans 2 verse 4, with sincere sorrow for the wrongs committed. Natay sinseridad mga kaigsuonan nga mangayo kapasayloan sa atong mga sala nga nabuhat with the honest decision to abandon sin. Ang paghinulsol mga igsoon or ang repentance mao ang pagbuhat sa pagpangayog kapasayloan sa sala ug dili na magahimo sa pagbuhat niini pag-usab. God forgives our sins by virtue of the blood that Jesus shed on the cross. Ang Ginoo mismo mga kaigsoon naghimo sa offering para lang makahimo sa pagpasaylo sa atong sala mga igsoon. Dili na to na sayangon nga mga butang. And that repentance and forgiveness should always led us to a reformation. Makahimo sa pagbago sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, to a change of attitude that leads us to stop sinning. Undang tas pagpakasala and mo change sa atong lifestyle nga mo follow sa footstep ni Jesus Christ. So mala din ni Sister Ellen White sa The Desire of Ages paragraph 555 556, no repentance is genuine that does not work reformation. Dili matawag mga kaigsoon nga tinuod nga paghinulsol kung walay kausaban. The righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Dili mo tabon lang mga kaigsoon sa atong sala nga magkapabilin na gyapong sala mga kaigsoon kun dili maghimo sa pagpapas nini. It is a principle of life that transforms the character and controls the conduct. So dili na may tabo Kasuro na amay man mo kay mga natao mo sa Adventistang panimalay kami kay converted naman mi so okay ra makahimo mi sa pagbamalikas gyapon makahimo gyapon mi sa mga sala nga ako among ginabuhat kaniadto so dili siya mao mga kaigsunan. Inomdom lang no ko kay mo istorya ba. Inomdom ko to sa kabanang nga na problema ang asawa kay ayan ba na dunay lima kabuok. Lima kabuk sala ba ginabuhat. Pamabay, panugal, inom, sigarilyo, pamakak, ano bitaw? Lima kabuk niya. Yung siya day, nagkinulusol ako day. One time. Kinulusol siyang asawa, siya day. Kanang nagkinulusol na ako, nagbagoon ako. Yung ba na, sabi, sure ka? Siya, na-change na ka. Siya, na-change na ko. Nabagoon na yun ko. Ligarilyo pa ka. Siya, kana, dili na ako manigarilyo. Mo ba? Inom, siya wala na. Nabagoon na yun siya. Bagoon na yun siya. Ya, kanang, pamabay, siya wala na yun. Wow. Promise, wala na yun. O, kanang panugal, siya wala na. Siya isa na lang nabilin day. Siya mayo, kaya isa na lang. Upat na wala na sa mga nabilin. Sa pamakak na lang. Tabunan na gyapon-tanan. So, ang hinungdan sa pagpakasala, Brother Jomar, ang pagpamakak. So, kasagaran sa dunay sala, mamakak yun na. Sa kanang, ako moingon magyoko nga kining pag-inom, sala magyuning pag-inom kay, pangutan ko ng tao pala hubog. Anya? Hubog ka no? Ano yun? Dahil hubog, kakak ka lang. Kainom. Mamakak yun. Sa baho na yun, marag-marag lang ako. Hubog ka no? Hubog, kayo hubog. Bagong taka. So, bitaw? Liwang ko na. Dili yun, kanang grabe. Kabalo yun ang tao. Doon nag human instinct ba nga? Kanang pag-inom, sala yun na. Kaya mamangkon. Kaya bataro pa pag-inom, mangkon. Kaya hubog. Kaya na ba hubog? Ilan na ba mga kaigsunan? So, ato ng bantayan. So now, let's talk about forgiveness. May tungod sa the grace of forgiveness, ang grasya sa pinasaylo o pagka-pinasaylo. Tama ba ako pagka-Bisaya? Yeah, forgiveness.
And in Psalm 25 verse 11, sumala din eh, for the sake of your name, the Lord forgive my iniquity, though it is great. Bisan sa may tungod ni sa giingon sa usa ka salmista mga igsoon nga sa alang sa makahimo kita sa pagdaig sa ngalan sa Ginoo, bisan pag usa ka dako ato sala mga kaigsoon mahimo ta nga mapasaylo pasayloon gyud ta. Yeah, si Tungod kay- Salmista man God, David, ang Oo. iyang address ba nga, for the sake of your name. Oo. Kabalo mo gud siya nga, ang name sa Dios, Mm. ang name sa Dios is about love, it's about forgiveness, it's about mercy. Inana bitaw man yung for the sake of your name. Kabalo gid siya murag I'm sorry that term bro gigaslight ang Ginoo. Sulon yung kunin mo, siyempre. Ah. Magana, no? Selo yung nimo kay mapasila sa on go ka. Pag inana bitaw nga termino, moral lang nga edit say nga ilang gigaslight ang Mm. Ginoo. Pero what I would like to say, kaila lang si Salmista David o kinsa ang Ginoo. Yeah. So, mao to nga wa siya magduha-duha ni avail gid siya sa kapasayloan. Amen. Kay God is so very rich Yeah. in forgiveness. Mhm. Dato kang Ginoo. So, na ni Salmista David, anong magdugay magong tago-tago? God is forgiving God. So, Amen. tungod sa imong ngalan Ginoo, saylo ako balag dako kay akong sala. Oh. So, kampante siyang mga ipasaylo kay kaila siya nga ang Ginoo mapinasayloon. Wala gyud ginatawag nga butang nga nagtudlo o nagbira sa Ginoo para maghimo sa pagpasaylo kanato mga igsoon. But na ginatawag diri na there is nothing or tungod kay wala tay mabuhat kung kita lamang sa tong kagalingon. Mong gibuhat sa Ginoo nga mapasaylo ta mga kaigsoon. There is nothing we can do to deserve that forgiveness nga makadawat kita. Abot pasabot ang Ginoo consistent and constant ang iyahang Amen. pagka mapinasayloon. Amen. So di na Oh. kinahanglan pa nga napatay buhaton og daghan kay tanan nga Oh. nga para mapasaylo ta niya. Just recognize who he is. Amen. Ato lang siyang ilhon og kinsa siya noon sa siya nga ka Ginoo sa nga klaseng Ginoo siya mapinasayloon. So that's all. Amen. Nabitay ka ng mga nakoy ka ng kuan ba? Nakoy ka ng subordinate, Mhm. something like na namali, nasayop, o gituyo ginya pagsayop. Nakikisuri siya sa ko, nakikusay siya. So naminaw ko niya. Yan yun siya ko niya. So may ending siya. Mga ikong pasaylo. Saylo ako bi. Ikaw wala mo ko choice. Pasaylo ulit ka. Kaya nga naman, maman ito bottom line. Hindi magawa. Oo. Alam nga dito ka pasayloon, may tag mga kriminal ta, mga kwanta nga, kinusilay ta dito, di ba? So, ang atong bottom line ni, magpinasaylo ay kita. Sabi na akong isulti siya. So, the same with the Lord. Kung mga ikagpasaylo sa Ginoo, wala lang choice ang Ginoo, but to forgive us. I don't say nga, wala na siya option. Maybe God has an option not to forgive you. Pero He chose Forgive us. on the side of forgiving you, Amen. forgiving us. Yeah. So, pwede kung dito nato pasayloon ang atong isikataw nga atong gikalaban, pero wala man tayo laing choice. No? We have to choose. The right one is forgiveness. Yeah. So, atong pasayloon. Ikabalo ka, nabayan na sa atong prayer. Pasayloon mo kami, maingon, Niya kami. nabitin ang utana sa kuha nga, Pastor, sa ilahanan nga gipasaylo na ko sa Ginoo. Ang ilahanan nga gipasaylo ka sa Ginoo, Brother John, saman. Si Kristo nag-ingon nga, kung mag-ampo, taingon na ito pag-ampo, forgive us our debts as we forgive others. Pasayloon mo kami sa among mga utang, pasayloon mo kami sa among mga sala, maingon sa imong pagpasaylo kanamo. Sa to pa, mailahan nga napasaylo ka sa Ginoo, kay kabalo na po ka nga mo, Pasaylo. pasaylo sa uban. Oh, amen. Kaya kung ingna nga, nangay kag pasaylo sa Ginoo, niya pagkaman, tinik ka mo pasaylo sa may sikataw. Di ba? Kinsa man ka di mo pasaylo nga pinasaylo ka ramampot. Oh. So, kabalo ka. Kung unsa ka bugat imo sala o unsa ka dako ang grasya nga imuhang natagamtaman aron mapasaylo ka sa imong sala, maupod ka dako ang imuhang pagbati
sa pagpasaylo sa imong isig ka tawo. Amen. Kanang mga kaigsoon ng mahambugero kayo nga, dili na ako pasaylo. Pasaylo ang tika puti ng uwak. Yan Kita na. yung taong tong Na igsoon. may puti na wak. Nanay puti. Nana ba? Unay ng gawas sa mga puti. Oh. Tagsa kayo. Ari ba na ako yung igipiturahan nila? Isprihan ba? Para maputi. So, napay karato, makatigwangan ako nga, madunggan sa kong inahan sa una nga, mapasaylo na ako siya kung maliso niyang bukos kawayan. Kana mo naglisod la. So, inana bitaw ta sa hay mga kekson, pero ang ato din na nga, the more we are forgiven, the more we know how to forgive. And sa Hebrews 12 verse 1 and 2 mga igsoon, when we bring our sins to the foot of the cross, meaning this is what we call surrender mga igsoon sa panahon sa atong mga paghinulsol. Bito na to ngadto kang Jesus Christ. Jesus frees us from the burden that weighs us down. Ang Ginoo magahimo sa pagtanggal ini kanato mga kaigsonan. You know what? Ang tanan nga pamaagi sa pagpasaylo kanato og mahitungod sa repentance nga kita makapaduol kang Jesus Christ, it is all because the grace of God and of His love mga igsoon. And this love led Him to give Himself up on the cross. Mo'y hinungdan mga kaigsoon nga nagpakamatay siya ngadto sa cross and pay the debt of his sin of sin that we cannot pay. Nga dili na to mabayaran mga igsuon. That's why si Jesus Christ mao'y nagbayad nini alang kanato mga igsuon. In relationship between sin and grace, mahitungod sa ginatawag nga sa sala, unsay relationship between sa sala o sa grasya mga igsuon. Sa Romans 5:8, tingin pa din ni, while we were still sinners, Christ died for us. And where sin abounded, grace also abounded. Mutabon or mutanggal din tanan. Sin reign in death, but grace might reign to eternal life. Bisan pag ano ni kamatayon, apan ang grasya sa Ginoo maghatod ka nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Balik ta sa Romans 5:20. Nga, damor ka magpakasala, damor mo daghan ang Grasya. musaliot-ot sa Bisaya. Saliot. Musaliot-ot ang grasya sa tapa. Parabag, nakasala ka, nagpakasala ka, damor mo saliot-ot ang grasya. Kanabang, Sa tawag mo insert ba? Suti. Mo insert ang grasya. Na yung mga tao, ako, ikaw, someday, somehow, in the past of our lives, have you noticed na makarelate yung ka ni ini? Sa diyang nagpakasala ka, didako mo negosyo. Bantay ka? Yung, ingon kung magpakasala. Di malason. Dako malagay. O, ni asinso malagi ko. Gitoyo na sa Ginoo nga sa diyang nakasala ka, gibubuan kanya dagang grasya kay para madani kang maghinulsol. Wow. Murabag ka ng sulayo ragot ka mo biyahe mo barko. May ambak ragos dagat. Tuyo ang ambak ba? Tanawa, malingaw ka, perti daghana sa babida ilabay. Ano kasabtan niyo? Yes, tinod. Perti daghana sa babida ilabay. Pero, maluwas ka. Ambak ko sa buwan sa babida ilabay. Sayang no. Sayangan na ni mo effort. May mga tao, may itong kapitan, sagdira na. So, what I would like to say mga kaigsunan, samtang naapa ang grasya, at least avail. No, nakasala man yun no. Isang pag tinuyo nga pagpakasala, ang uban, mahingon sila nga, ay pastor, hindi ko mapasalo, kaya akong pagpakasala, tinuyo. Wala may pagpakasala nga dili tinuyo. Aksidente ra, kasala. Naliman ka ng 1 John 3:4. Yung sisulti niya. The sin is the transgression of the law? Ang sala maoy paglapas. So action word. Sa to pa intentional. Yeah. So ang pagpakasala is intentional. Ang pagpakasala maoy paglapas. Paglapas, action verb. Yeah. Verb. Nga imong gilapas ang balaod. Sa to pa intentional imong paglapas. So namo kikingos Bible pastor nga nga nakasala. Nagpadayon sa pagpakasala nga tinuyo. Dili na makadawat og kanang kapasayloan. Naman na sa Hebrews chapter 10, di ba? 10:20, 10:25. 10:25 ba na? No. 10:25 ba na?
na wala na'y dugo sa turong baka o karnero nga magapasaylo kanimo. Tama ba? Basta kay ako ba ninyo para sigurado 25, 26, 27, Doon 28 tanan. or siguro abanira ninyo. Okay. So, abi ninyo ang tinuyo ang nagpadayon sa tinuyo nga pagpakasala. Bisan pag tinuyo nag-undangon nimo, Wala naman yung pasaylo gihapon oy. Praise God. Mapasaylo gihapon Amen. mga kaigsunan. Mm. So, dili nato ibaliwala ang grasya sa Ginoo. Amen. Damor ka magpakasala, damor mo abunda ang grasya. Pero ingon dahil si San Pablo, tungod ba kay aron maabunda ang grasya, magpadayon tas pagpakasala, palayo ka na. Yeah. So, barang buot ipasabot, the concept is, kung makasala ka, mudaghan ang grasya. Pero wala magpasabot nga para magpadayon ka pagpakasala. Ang purpose, para muundang ka pagpakasala. Romans chapter 2 verse 4, tungod sa gugma sa Dios, sa goodness sa Ginoo, makabao kang maghinulsol. Amen. So, mabitay nga, maghinulsol ko kay, mabitay bana ni siya nga, buangan ako, buang yun kay ko pastor, pwede yun buangan. Kung ano, magbuang man ka, siya nangabit ko. Kung ano man, gaaway bisa, so wala. Nagir mo asawa, siya dili nagir akong asawa. Ang sabi mo asawa ka ng maldita, babaon, dili. Masa man, buutan sa buutan, kay pastor, pwede yung buutan, hilak siya. Pwede yung hilak. Kung niya nga nangabit siya, bawal lagi, ako'y buang pastor. Puli ko sa mga asawa, pastor, mga ko pasaylo. Eh, pwede yung buutan na, kaya bisa ganit karon, yan akong i-text, yan akong i-chat man ko niya nga. Kumusta akong kentang dali, napapakulo ko yung pagkaon, yung kwarta. Muli yung ko pastor, mga ko pasaylo. Grabe. So, Grabe. overcoming evil with good ba? So, kamong mga asawan minaw diya, mga bit yung asawa, pag-aagyapon ini, mubalik ra na. Kabalo ka, bisan pagkataas-taas sa prosesyon, simbahan gyapon ang antungan. Wato na simbahan kay magpahaya. Maron. Bitaw, that is the goodness of God. It is the goodness of God that can brings us to repentance. Amen. You know, mga igsoon sa na-discuss may ito na to sa paghinulsol o sa pagsulob ni ining isip usa ka pinasaylo mga kaigsonan. Adunay usa ka story, parable, or sa ba ni siya? Nga atong sabton din sa Matthew 22 verse 12, mahitungod kini sa cloth mga kaigsonan. Ato na isgutan ganina. Nag-ingon din, he asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" And the man was speechless. May tawon ni sa katong kasal man ni no? Nga nisulod siya sa kakasal sa karanang panahon. Hantun mangyapon day karon ang mag-prepare sa wedding or katong panimalay para sa wedding, sila naman po ang mag-andam sa nina nga sulobon sa tibok nga mo-attend sa wedding. So, katong niabot nga walay suot or suot nga sama ni atong ilang gi-prepare, tingala gyud ang master nga nasa sulod nga nung asa makagikan nga nung Ang coordinator, ang saman. I don't know. O ang husband, ang groom, may pagtanaw niya dito, kumbira maguto. Nga, Kumbira niya, naasilay ka ng desired garment bangay pasulob. Nakita siya nakitaan nga isa kabuk nga magsulob. Sa to pa, imo ma-imagine ba, sa kadagang tao, naagi nagtanaw ba one by one ba? Is it not investigative judgment? Kulbaan. Investigative judgment. Kada isa nga nisulod na nag-investigate. Are you wearing the garment of Christ? Nagsulob ba ka sa biste ni Kristo? Sa bistis pagkamatarong ni Kristo? Here comes na ay nakasulod dito nga wa magsulob. Nya anay tabo speechless. Sa to pa, kasabot siya nga mali ang iyahang. Kabalo ka, in the judgment day, bobot ang panahon mga kiksunan nga. Wala na, di na kakapangatarungan. Di na kakapatarungan. Dapat tayo sa pastor, na-issue siya kabit. Dili man tinuod. Mayroon yun siya, nga bisa pag mukiri ko, karon di ko madok. Kulba ko na. Dili na tinuod. Karon dagan yung panahon sa mga pila ka mga katuigan. Hapit lang siya matinta o babay. Hapit lang siya matinta o babay. Pero madala na yun siya mga kaigsonan. Naka-remember siya ba siya, may matusuon na kaya di man ito tinuod. Pwede kong ingon nga,
Balag mo kiri ko ka. Bahala bukiri ko karon. Uroy og buhaton na niya karon. Yan na pa mo ikaw na kay kabit. Sa mas speechless man ko. Nakuha mo point? Yeah. Ako ng illustration mga kaigsunan para masabtan ninyo mo nganong na speechless ang maong tao nga gi-affront siya nganong wala kay bistig. Nga naman, everything was true. Everything was true. Tinuod ang tanan. May man tong dili tinuod, balagi pasanginlan ka, kaya makapangatarungan pa ka. Ug tinuod na gyud mga kaigsunan, mga tarungan pa ka, Ginoo na gyud ang question nimo, di nakakapamakak. Samtang karon pa lang mga kaigsonan, ma-reflect na ito na mga igsoon nga sa pag-abot sa panahon, dili ta mahitong pawak ni anak nga mga hitabo. When Adam and Eve sinned, they covered their nakedness. Nahipod din sa kaniadto sa ila Adan og ni Eva mga igsoon nga sila mismo nangita sa pag-cover sa ilang mga sala or sila ang nag-cover sa ilang pagka carnal. So, with their own works, pinaagi lamang sa ilahang mga buhat, but they still consider themselves naked before God. Bisan pa mga igsoon nga nagsapot na sila sa ilang gibuhat, pero still naked sila sa tubangan sa Ginoo. Kaya kadto ga pamaagi, ila-ila naman to. Oh. That represented the human effort of salvation. Oo. The human way Yeah. of forgiveness nga ma-restore balik sa pagkamatarong. And that should not be. We will wait until God will be the one to provide the way. Amen. And Jesus Christ said, I am the way. Yeah. The clothing or katong suot mga igsoon, the clothing God provided was a symbol of the wedding garments Christ gives us. Ang Ginoo mismo ang maghatag nini kanato His perfect righteousness that blots out our sin. Ang iyang pagkamatarong mga kaigsunan. And no one will go to heaven without that garment. In Matthew 22, 1 and 14. Sa katapusan din ni Ellen White, Selected Messages, Volume 1, page 393, nag-ingon din, he who would become a child of God must receive the truth that repentance and forgiveness are to be obtained through nothing less than the atonement of Christ. Pinaagi lang yun sa pagpasaylo ni Kristo kanato mga igsuon nga makabaton kita sa kapasayloan sa sala. And assured of this, the sinner must put forth an effort in harmony with the work done for him, and the unwearied entreaty he must supplicate the throne of grace that the renovating power of God may come into his soul. Christ pardons none but the penitent, whom he pardons, he first makes penitent. The provision made is complete, and the eternal righteousness of Christ is placed to the account of every believing soul. The costly, spotless robe woven in the loom of heaven has been provided for the repenting and believing sinner. Nag-andam ang Ginoo kanato sa cloth of righteousness mga igsoon. So matag usa kanato bisan pa naapata sa kasalanan mga igsoon sa panahon nga atong dawaton ang pagkamatarong ni Jesus Christ, andam siya kanunay nga magapasaylo kanato. Sa katapusan mga pinangga kong kaigsonan, doon mubo kayong punto akong ihatag kaninyo. Nga ang langit, ang gingharian sa mga langit, para sa mga taong gitawag og forgiven. Wala gyud taong makaadtog langit nga dili forgiven. Amen. Ikaduha, ang langit ug ang gingharian sa mga langit para sa mga taong kahibalo mo forgive. In other words, heaven is for those whom God has forgiven, and also for those who knows how to forgive. Ang langit para sa mga taong mga pinasaylo sa Diyos, o ang langit usab para sa mga taong kamao mo pasaylo. Amen. Magampo ta kay igsoon. Dalaygon og balaan among Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pulong, sa mensahe nga among nasabtan o magpabiling kini sa among nahuna o kasing-kasing o kini among kinabuhian.
Ikaw magapanalangin sa mga nagtanaw o nagpaminaw karon. Kung doon na sila nagbalatian, ikaw mag-aayo, magatambal kanila. Labi na gyud kang Brother Marvin Obina. Ikaw mag-aayo kaniya og sa tanang mga nagbalatian. Ikaw magagiya sa mga doctors, mga nurses, tambal sa pag-ayo kanila. Ingon man usab sa amo ang kalag na nagbasagiton. Ikaw mag-aayo kanamo pinagis balang espiritu nga maga-convict sa among mga sala o magagiya kanamo sa pagpangigpasaylo kanimo o sa dihang mapasaylo na kami pinagis sa imong grasya makamao na pud unya kami mopasaylo sa among isig kaingon. Panalangin ang tao ng tanang mga naminaw. Tanang mga kawani ni sesyon nga na-play kini nga broadcast. At tanang mga TV crew, LC media panalangini. O kaming tanan bugko sa kagrasyag kaluoy. Inigbalik nimo walay mawala kanamo. Salamat sa pagtubag mo sa mga sala. Salamat sa pagpasaylo mo sa mga kapakyasan o pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na magitugyan kanimo o gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, nagsalamat sa inyong pagpabilin o sa imong pagpabilin o sa imong suporta kanunay niini nga buhat. Mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagpadala kanunay sa inyong suporta financial. Dili na mo ma-mention ang inyong mga names tungod kay amo abot ka na mo kanunay na mga asterisk inyong name. So salamat kay mga igsoon sa inyong suporta financially. Kamo makahimos pagpadayon sa pagpadala sa inyong suporta. Pinagi nila itong GCash number nga mong 0909-3633-905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Thank you very much, Kang Sean Mark. Good evening, watching from New Kasay. And Giovanni Bayo, good evening. Kapaglaom, amen. Napda Cardas. Adpan, Shadrach. Adpan. Ha? Gibali, Shadrach Adpan. Okay, Sadrak. Good evening, Kapaglaom, and Jesus Sanchez. To God be the glory. Please, ko tabangi ko pray nga masulbad ang tanan nako mga problema, makumplito ang tanan sa pagsulbad. Yes, we'll pray for you, sister. Yeah. Bugat na dyan nga problema kay nabahaan ang title sa among yuta diha sa cooperative na hasol jud ko ani. Okay, so kang Melody Tibay Mercado, may gabi dia, may pagpaminaw kang Median, kinsa man ni? Si Glermy. Si Glermy ni. Glermy. Balani. Glermy. Okay, thank you very much. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Brother or Ricky Gukon, mayong gabi Pastor V, ug Brother Jomar, God bless you both. Ang Ginoo sa panalangin kanimo igsuon. O daghan pa dinhi kanila, di na to masunod dinhi pagbasa mga igsoon. Maayong gabi o maayong adlaw o maayong pagpaminaw kaninyong tanan.